Kahag Racer, share ko lang po sa inyo itong 14 na piglets na ipinanganak ng aking inahin. Ito po ay pangalawang paritin niya at may problema pong naidulot sa amin itong pangalawang parity kasi nga po hindi po nakadede yung aking mga piglet na ito. Mga ano lang po, 2 days lang po silang nakadede at pahirapan pa. Kaya nag-decide kami na suportahan na lang po sila ng gatas. Ito po ay ang foster milk. Ito po yung iniinom nila araw-araw. Sa gabi din gumigising kami para po mabigyan sila. Talaga pong ayaw po talaga magpadede ng inahin namin. Hanggang dumating po yung time na inaaway niya na po yung mga biik niya. Tapos talaga pong parang stress na stress po itong mga biik namin kasi nga po wala po silang madede. 'Di ba dapat po kapag ang mga biik gustong dumede, dapat po ay makadede agad sila. Talaga pong hindi po sila makadede. Kaya po ito, mas maaga namin silang tinuruan na kumain ng feeds. Sinasabayan po namin ng foster milk. Minsan po kapag katapos ng mag-inom sila ng gatas, kumakain po sila ng feeds. Nagiiwan po kami sa kanilang pakainan. Tapos ito lang po yung maganda kasi hindi po kami pinahirapan na magbigay ng gatas sa kanila araw-araw kasi marunong po silang uminom doon mismo po sa painuman ng tubig. Bali nilalagay po namin yung tinimplang gatas doon tapos lahat po sila nakakainom. Hindi po yung maglalagay po kami ng beberon, yung chupon para isa-isahin silang bigyan, hindi po ganon. Yun din po ang ipinagpapasalamat namin sa Diyos kasi hindi po sila mahirap painumin ng gatas at lahat po nakakainom. Ito po yung mga katawan nila, 2 linggo na po sila mahigit. At sa awa ng Diyos, wala naman pong namatay dahil kahit kulang sila sa gatas ng inahin. Talaga pong nakasurvive sila sa tulong ng gatas at feeds. At ito naman po yung inahin namin. May 2 pong biik na hindi niya po inaaway. Yun lang po yung iniiwan namin sa kanya araw-araw. Kaya dyan na rin po sila natutulog kasi nga po hindi po sila inaaway nung inahin nila. Yung inahin po namin talaga guys is talaga namang mahina po yung gatas niya. Tapos lagi po may lumalabas na mabahong hangin sa puwerta niya. Hindi po namin alam kung ano yung gagawin namin kasi wala naman po kaming experience sa First time po namin nag-aalaga ng inahin. Kaya baka po iniisip ko na lang na baka may nararamdaman siyang sakit, kaya po ayaw niya magpadede ng sobrang dami. Kasi once po na nilalagay namin lahat ng biik sa kanya, inaaway niya po kapag once na nagdede sila na sabay-sabay. Siguro po is na lilikutan siya dahil nga po sa sobrang dami. 14 piglets po yon at ang dede po is 15 peraso. Siguro po is nasasaktan siya, tapos minsan po may nararamdaman pa siya sa katawan niya na hindi po natin alam. Kaya talaga pong ipinush namin na suportahan na lang po siya ng gatas yung mga biik. At kung sino lang po yung pinapadede niya, yun lang po yung iniiwan namin. At sa awa ng Diyos, malakas po silang kumain ng feeds. At wala naman, may nanghina po sa kanila na akala namin, mga 3 peraso na maliliit, akala namin mamamatay na. Pero nabuhay po silang lahat, nakasurvive sila sa gatas at feeds. Sa lahat po ng nakakaranas ng ganito, ang una nyo pong gagawin kapag may mga na-experience kayo na ganitong bagay na kunwari namatay yung inahin, tapos biik na lang yung natira. Gatas po, yung foster milk o kaya ay yun, may isa pang brand, yung nandito kasing available sa amin is foster milk. Tapos sabayan nyo po turuan nyo po agad na kumain ng booster feeds. Mabilis lang po silang natututo. Ang una pong ginawa namin is naglagay po kami ng gatas sa chupon.
habang dumedede po sila noon, nung mga nasa second day nila, nilalagay namin yung yung gatas sa mismong dede, yung pinipisil-pisil namin yung chupon para po mainom nila yung gatas. Simula po noon, natuto po silang humigop. Mga isang araw lang natuto agad sila. Kaya nung hindi na po talaga nagpapadede, hindi po kami nahirapan. At talaga namang pinagtiyagaan po namin na kahit nakakapuyat. Dati po is one week lang kang magpupuyat. Simula na ipinanganak. Ngayon talagang araw-araw nagpupuyat ako para po sila ay bigyan ng pagkain para lang po sila makasurvive. Kaya po sa lahat po ng nakakaranas ng hindi po magpadedeng inahin, matapang na inahin, kayo na lang po yung magtiyaga na bigyan sila ng gatas at feeds araw-araw. At talaga pong mabubuhay po sila. Lahat mo ng hirap natin is masusuklian po. Sipagan lang po natin gumising sa gabi ng every 2 hours, bigyan ng gatas. Ngayon po is every 4 hours na kaming gumigising. Kasi matagal silang magutom. Ang ginagawa ko po is isang pitchel na gatas, ilalagay ko, ipapaubos ko sa kanila. Bago ako umalis, bago ako matulog, inilalagyan ko po sila ng feeds, booster feeds, doon po sa pasungan. Kasi nga po sa gabi, wala namang manok, hindi po yun makakain ng manok. Kaya bago sila ulit matulog, meron po silang kinakain feeds, mabigat po yung feeds sa tiyan, kaya matagal silang magutom. Talaga naman pong thankful ako na nabuhay silang lahat at sana po makarecover pa rin sila hanggang pong ma-ebenta namin. Ang gastos lang po talaga kasi ang mahal ng gatas, ang booster feeds. Talaga naman po, ang konsumo nila araw-araw is mga 10 kilo dahil nga po is 14 piglets sila. Yung dalawa po is hindi po kumakain, ayaw pa po nilang kumain. Ang bali ang kumakain na piglets is 12.